Oy, ano ba ang nangyari ng isa sa mga member ng Huwadcom o Tuwadcom? Bakit nasibak o sinibak? Pero mas maganda mga kababayan ko, mga kadugong palaban, kung pakinggan natin ang mga banateros. Speaking of yung mga nasa administration, mga bossing na hindi natin matagpuan doon, merong development na nangyari at mukhang may kinabahan, may matinding epekto itong nangyaring itong peaceful rally na ito. Kasi imaginein mo 2 oras lang talaga yung program, 4 to 6. At imagine mo, kagabi pa lang punong-puno ng tao. Yes. Para sa akin, this is a show of force. Pinapakita ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo na we have the numbers and we are not, napapansin namin yung problema ng Pilipinas. Napapansin namin yung pagkakawatak-watak, sinuportahan namin yung inyong tandem kasi ang pangako ninyo, aayusin ninyo ang bansang Pilipinas. Pero ang nangyayari po is kabaligtaran dahil sa inyong pag-aaway, dahil sa mga kanya-kanyang personal na interes. Kaya ito mga partner, may idadagdag si Banat Bay patungkol dyan. Actually, isa yan doon sa tumatak sa akin, hindi dahil sa speech ni Congressman Marcoleta. May nagsalita before yun isang leader ng INC. Sinabi niya doon na parang naniningil sila dahil sumuporta nga sila doon sa unity, tapos tila walang nangyayari. Parang ganun yung tema ng sinasabi. Ika lang mga kababayan ko. Sa kanila, issue yung pinag-uusapan. Asan na yung mga ipinangako ninyo? Asan na yung dapat nating maayos sa bayan natin? Walang nangyayari. Yun po ang pinaka-punot dulo nun. At napakalaking sinasabi kong development, Banat Bay. Diyan sa Congress, merong sinasabing pinatalsik. Pero yung pinatalsik, sinasabi naman na siya yung nagbitiw. Bakit ka magbibitiw kung alam mong maganda ang ginagawa mo? At bakit ka naman patatansikin kung maganda ang ginagawa mo? Unless sungaling ka. O yun, ako ba, palagay ko, ikaw ang dapat talagang mag-statement dito. Tapos pinaon pa. Mainit na balita. Sa rally ng INC. Itong rally na ito, ito daw Zaldico. According sa anak ng presidente, siya ang nagbigay ng statement. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Sibak na bilang chairman ng Committee on Appropriations. So, Banat Bay, ang tanong kasi dito, simpleng-simple. Drama nila yan. So, kung sinasabi ni Sandro Marcos according sa isang news na sinipak ka, bakit ka sinipak? Yun ang tanong doon. Maraming dahilan yan. Maaring hindi happy sa iyong pamamahala dyan bilang chair ng appropriation. O baka naman yung isang kwentong nadinig ko. Nagkaroon daw ng... Ano daw? Takbuhang naganap. Meron daw hindi na-satisfy. Ibig sabihin, nagkaroon daw ng hanky-panky pagdating dyan. Di umano. Yan ang tinatanong natin. Kasi ngayon, sinasabi niya, hindi naman daw siya nag-resign, hindi daw siya sinibak, kung hindi nag-resign siya. So sinasabi mo ba sinungaling ang anak ni Marcos? So sino sinungaling sa inyo? Ikaw? O si Sandro? Silang lahat. O diba? Alamin natin niya kung sino ba kasi. Ngayon, alam mo, sa totoo lang, malaking news ho ito. Dahil maaari din sinasabi ng mga kasama natin doon sa kanina doon sa rallies, sinasabi baka sacrificial lang ka lang. Dahil natakot sila, napraning sila sa ginawa ng INC, so kailangan may gawin silang kakaiba na somehow in response. Ito nga yun. Sinakripisyo. Kung ibig sabihin, kung ikaw yung sinakripisyo, ibig sabihin, talaga ikaw ang pinakawalang kwenta. Sa bagay, talaga namang wala kang kwenta, wala ka namang nagawa dyan sa kamera, wala ka naman talaga masasabing ambag dyan. Kung hindi yung ikaw ay sumali dyan sa mga quadcom na yan at binabantayan mo yung mga kasamahan mo na kung sino ba dito ang
nabibigyan ng magandang proyekto. Ganun ba? Hindi kasi yan ang siniwalat-walat pa ni Congressman Arnie Teves dati. Tanda mo, di ba? Ano sabi niya? Sabi ni Congressman Arnie Teves na napakalakas daw niyan dyan. Dalawa daw sila na bagman niya. Sino nagsabi niyan? Oo, si Congressman Arnie Teves noon. Yan yung mga unang niya eh. Nung siya ay kinigipit ng kinigipit, siya yung unang nagsabi na patungkol sa yung nagbibigayan dyan ng milyon-milyon. Naku po! Paper bag. Sino nagsabi? Si Congressman Salvi. Dating Congressman Marami palang ganun. Arnie Teves. Kilalang-kilala daw niya yan. At sinasabi nga daw na sobrang makapangyarihan daw talaga nito ni Zaldico dyan sa Kongreso. Wow. Actually, marami pa akong balita dyan. Pero hindi ko na lang ibabalita. Siyempre, nasa usigado na yung kaso namin. Pero Choli, gusto ko lang reaksyonan mo to kasi sabi ng mainstream media, alam naman natin, SMNI, dyan lang talagang patas ang pagbabalita. According to yung mga SWS survey, 41% ng mga Pilipino ang pumapayag or gusto na ma-impeach or sinusuporta niya yung impeachment ni VP Sara. Sa mga nakita natin kanina, mukhang talagang fake news. Ba't nawala? Teka lang. Itong mga kumakalat ng mga surveys na ito, Choli? Ako naniniwala ako, fake news talaga yung mga survey na yan. Kasi kita naman natin na sa sobrang dami, ayaw talaga sa impeachment. Pero ako medyo kukontra ako konti sa inyo dyan. Alam nyo naman, kontra ako konti sa Banateros. Dahil ako gusto kong ituloy ang impeachment na yan. Hindi dahil ayaw ko si VP Sara, dahil gusto ko silang pagtawanan. Hanggang ngayon pinagtatawanan ko pa rin. Asa na yung impeachment nyo? Hindi nyo kayang palabasin. Ano sinasabing palusot ng mga trolls? Kasi meron pa rin pang-4 na complaint. Pag hindi natuloy yung impeachment, sasabihin nyo may pang-5, pang-6, pang-7. Ang sabihin nyo, MPA na lang ang may gusto dyan sa impeachment ni VP Sara. Wala talaga eh. Kaya ako, tama si Coach Olay. Gusto ko ituloy nila. Dahil mapakita natin sa taong bayan, mahina sila. Mag-e-eleksyon, tandaan nyo. Lahat. At Oktubre ng nakalipas. Good news pa rin to, partner. Teka, nawala As na taon. Napipindot natin eh. Patupad, Ba yun sa video? Siya dyan sa impeachment na yan. Dahil ayaw nila mapasama sa publiko. Dahil alam nila yung puwersa ng taong bayan nasa panig ng mga Duterte. Tama po yan. Okay lang sa akin yung impeachment. But then again, nandun tayo kanina sa... Okay lang din po yan sa akin. Ituloy nyo na. Natin yung impeachment. Para magkakaalaman. Parang maganda na rin. Na magkapahiyaan. Yun. 2 million here in Metro Manila. Tapos nationwide, ginanap yan, milyon-milyon din yung mga umattend dyan, Choli. So, mukhang ako talaga, yung mga survey na mga ganyan, hindi talaga justifiable. Konting reaction lang po tayo mga kababayan ko patungkol doon sa sinasabing congressman na tinanggal kuno. Tinanggal ba talaga o kusang umalis o hindi natin alam? Dahil alam naman natin ang mga yan, pare-parehong sinungaling. Ngayon, ang malaking katanungan po dyan, bakit nila itinaon yung pagtanggal nitong congressman kuno? Bakit nila itinaon sa rally ng INC? Yan po ang malaking katanungan dyan mga kababayan ko. Kayo naman mga kababayan ko, base sa inyong napanood dito sa mga Banateros, ano po ang inyong reaksyon patungkol dito sa pagtanggal kuno sa congressman na ito?